bigat-bigat, I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. Parang eksena sa isang political thriller ang unang araw ni former Senator Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment. Sa harap mismo ng media, inanunsyo niya ang 30-day preventive suspension laban kay Dole, Region 3 Director Geraldine Panlilio kaugnay ng gumuhong 9-story condo hotel sa Angeles City noong Mayo 24. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing. Para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Ang mas nakakagulat, habang inaanunsyo ni Tolentino ang suspension order, si Panlilio mismo ay nakatayo lang sa likod niya at tila doon lang nalaman na relieved na pala siya sa pwesto. Pero habang si Panlilio ang unang nasuspinde na may kinalaman sa trahedya sa Pampanga, lumalakas ngayon ang panawagang heads must roll laban hindi lang sa contractor at building owner, kundi pati sa mga opisyal at ahensyang nagbigay ng permits, inspections at clearances sa proyekto. Nakalagay po na pangalan ng owner dito po sa ginagawang gusali is Jackson Lim, at ang nakalagay po na contractor dun sa kanilang business permit na na-secure noong 2023 ay Golden Years. Kinilala ng Angeles City Government ang building owner bilang si Jackson Lim, habang ang contractor naman ay ang Golden Years Construction. So yun po muna yung mga nakuha nating detalye sa hanay po ng LGU. Sir, pinapatawag sila magkakaroon ng meeting kailan? Although po pumunta na rito yung site engineer, no? Nakausap natin yung foreman at merong ilang mga pumuntang representative daw ng owner, pero still we would appreciate kung yung mismong mga owners at saka contractor mismo ang pumunta rito, no? As soon as they're available to shed light more on this situation. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II, iniimbestigahan na ngayon kung may pananagutan ang mga sangkot matapos mabunyag na ang proyekto ay orihinal lamang aprobado bilang 9-story building noong 2023. Actually, walang humpay tayong tinutugunan natin po ang operasyon pong ito. 24/7 po tayong nag-mobilize ng tao. Inayos po natin yung pamamaraan para mas systematic po ang approach na para sa rescue operations na ito. Ngunit lumabas na may umano'y unauthorized expansion at revision sa construction plan, kabilang ang ulat na may itinatayong swimming pool sa isang hindi aprobadong 10th floor. Diretsahang sinabi nila sa TIN na walang approval mula sa local government para sa anumang dagdag na palapag o structural revisions. Kinumpirma rin ng City Disaster Office na walang extension permit o revised plans na inaprubahan para sa expansion ng gusali. Dito ngayon pumapasok ang malaking tanong ng publiko. Kung walang approval, paano nakausad ang construction? Sino ang nag-inspect? Sino ang pumirma? At bakit tila walang pumigil bago pa gumuho ang buong gusali? Sa memo ni Tolentino, sinabi ng DOLE na iniimbestigahan nila kung bakit nabigo umano ang DOLE Region 3 na tiyakin ang occupational safety ng mga manggagawa. Mas lalong naging kontrobersyal ang kaso matapos mabunyag na dati nang naglabas ng work stoppage order laban sa Golden Years Construction dahil sa safety violations. Pero kalaunan ay inalis din matapos ang umano'y compliance assurances mula sa kumpanya. Ang nangyari po dyan, nagkaroon ng work stoppage order ang DOLE para ihinto yung construction firm na pag-aari ng isang dayuhan, Mr. Jason Ernest Lim, na hindi ngayon lang lumitaw dahil maraming violations, 11 o 13. One of the reasons why DOLE Region 3 issued a work stoppage order was because of non-compliance with occupational safety and hazard regulations. Sa memo ni Tolentino, sinabi ng DOLE na iniimbestigahan nila kung bakit nabigo umano ang DOLE Region 3 na tiyakin ang occupational safety ng mga manggagawa. Kabilang po dito, dapat yung barracks ng mga manggagawa, construction workers,
ay hindi dapat sa loob mismo ng gusaling ginagawa. 10 years construction company. Tumugon daw sila, di umano, noong magkaroon ng inspection, kaya na-lift, naalis yung work stoppage. Naalis yung work stoppage at nagpatuloy yung paggawa. Kaya nga tinatanong ko kay Director Panlilio kung nagkaroon ba ng mga sumunod na pag-inspeksyon. Kasi baka nung na-lift yun, 4 stories pa lang. Ngayon 10 stories na ata. O 9, may swimming pool pa. Ayon sa pinakahuling ulat, 4 na katao na ang kumpirmadong patay habang mahigit 100 pa ang pinaniniwalaang natrap sa ilalim ng tone-toneladang debris matapos gumuho ang gusali madaling araw ng Mayo 24 habang marami sa mga construction workers ay natutulog sa loob. Umabot sa halos 700 rescuers ang ipinadala para sa retrieval at search operations. So, siguro isa ito sa mga babaguhin kong patakaran na pag nag-inspect ang DOLE, hindi minsan lang. Dapat mag-inspect ka rin ng pangalawang beses, pangatlong beses, pangapat na beses para masigurado na sumusunod yung na-lift na work stoppage. Kaya hinga natin ng konting paliwanag si Director Panlilio patungkol dyan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya at local authorities, maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong kung isa lang ba talagang opisyal ang dapat masuspinde o kung mas marami pang dapat managot sa trahedyang ito.